Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Bigo na makapasok ang Alas Pilipinas Women's Volleyball Squad sa finals ng 2024 AVC Challenge Cup. Ito ay matapos yumuko ang Alas laban sa Kazakhstan 23-25, 21-25 at 14-25 sa kanilang knockout semifinals showdown na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Maganda ang ipinakitang laban ng Pilipinas, subalit naubusan ito ng hangin pagdating ng ikatlong set. Nanguna para sa Alas si Ara Panique na mula sa bench sa first set ay binigyan ng pag-asa ang koponan na habulin ang Kazakhs pagkatapos ang 10-21 abante. Nakakobra lamang si Angel Canino ng 9 puntos, subalit nag-adjust sila ng posisyon ni Panique sa opposite spiker imbis na sa outside hitters para mabunan ang kakulangan sa rotation. Samantala, halimaw ang performance naman ni Sana Anarkulova sa panig ng Kazakhstan kung saan nakalikom ito ng 19 na puntos. Dinomina ng Alas Pilipinas ang Pool A kung saan napanalo nila ang lahat ng kanilang asignatura para makatapat ang number 2 seed na Kazakhs sa Pool B. Sa isa pang semifinal match sa pagitan ng number 1 seed na Vietnam sa Pool B at number 2 seed na Australia sa Pool A, kinailangan lamang ng Vietnam ng 3 sets para talunin ang Australia at magmarcha sa finals para depensahan ang kanilang korona laban sa Kazakhstan. Dahil sa talo, kakalabanin ng Alas ang Australia sa Miyerkules para sa bronze medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNPF na pamumunuan ni Mark Espejo ang Alas Pilipinas Men's para irepresenta ang bandila ng bansa sa 2024 AVC Challenge Cup itong darating na Hunyo na gaganapin sa Bahrain. Pangungunahan ng dating Ateneo Most Valuable Player ang 14-man team na tutungo sa Bahrain itong Miyerkules. Sasamahan ng 27 anyos na si Espejo ang iba pang outside hitters mula sa kolehiyo na sina Jade Disquitado, Noel Campton at Nico Almendras, pati na rin ang signal player na si Jao Umandal habang si Leo Ordiales ay maglalaro bilang opposite spiker. Babantayan naman ang net ni national team member Kim Malabunga kasama ang iba pang middle blockers na sina JP Bugaon, Renzmel Tagibolos at Lloyd Josafa. Samantala, mamanduhan naman ni Joshua Retamar ang setting department kasama si Joseph Bello na magsisilbing backup habang ang two-time UAAP Most Valuable Player at outside hitter na si Josh Ibanez ay ginawang libero kasama si Vince Lorenzo. Sisimulan ng Alas Men ang kanilang kampanya sa Hunyo 2 laban sa China bago tapusin ang kanilang asignatura sa Pool B laban sa host team Bahrain sa Hunyo 3. Ang reigning Spikers Turf Most Valuable Player na si Brian Bagunas ay hindi muna makakapaglaro dahil kailangan niyang tapusin muna ang kanyang mga obligasyon sa kanyang koponan na win streak sa Taiwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos makopo ang titulo ng 2023 to 2024 Japan B-League Division 2 Championship, inanunsyo ng Shiga Lakes na hindi na nila i-renew ang kontrata ng 5 sa kanilang players. Ang mga players na ito na hindi makakasama sa paglalaro sa kanila sa B1 ay si Filipino import Kiefer Ravena, Ryan Kriner, Rin Yamazaki, Tepe Kashiwagura at Jose Maniwa. Sa isang Instagram post, nagpasalamat si Ravena sa Shiga management, staff members, teammates, coaches at fans. Una nang inanunsyo na ang dating Ateneo de Manila University star ay sasama sa Strong Group Athletics na sasalang sa 43rd William Jones Cup na gaganapin mula Hulyo 13 hanggang 21 sa Taiwan. Suot ni Ravena ang uniforme ng Shiga ng 3 season,
Pagkatapos nito lumikas ng NLEX Road Warriors sa PBA para sumali sa B-League. Nakapagrehistro si Ravenna ng averages na 12.4 points, 5.5 assists at 2.8 rebounds nitong nakarang season sa Shiga. Makakasama na ni Ravenna ang kanyang kapatid na si Thirdy, Kai Soto, Matthew Wright at AJ Edu sa listahan ng mga Filipino imports na nasa free agent list ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.